Good morning, wifey. Gising ka na pala? Natutulalang pinagmasdan ni Lane ang kanyang asawa. Anong oras ka nakauwi? Tanong niya. This early morning. I'm sorry, didn't tell you I'd be late home. Hinging paumanhin naman ni Knave sa asawa. Ay. Tumatango-tangong saad nila Lain sa katumingin sa mga pagkaing nakahanda sa hapag. Ikaw ang naghanda ng lahat ng ito. Sino pa ba? Tila proud na saad naman ni Knave sa asawa sa kamarahang pinisil ang pisngi nga asawa. What do you think of me? Sex lang ang alam. Bahagya namang naiiwas nila Lain ang sarili dahil pakiramdam niya ay para siyang napapaso sa tiwing hinahawakan ng asawa. Dumulog na siya sa mesa na puno ng masasarap na pagkain. Merong sausage, fried egg, fried rice, mixed vegetables at mixed fruits, at egg sandwich. Ang sarap naman nito, sinserong papuri nila Lain sa asawa matapos matikman ang mixed vegetables. Hindi ko alam na may talent ka pala sa pagluluto, hindi makapaniwalang tura nila Lain habang kumakain. Sa yaman kasi nito ay hindi na nito kakailanganin pang ipagluto ang sarili dahil marami naman itong utusan. Of course. I learned it when was studying abroad, kaswal naman na sagot ni Knives. Noon kasing nag-aaral pa siya sa Canada, hindi niya masyadong gusto ang mga pagkain soon kaya siya na ang nagluto ng kanyang kakainin. He didn't even hire a housekeeper at that time because he preferred to be alone. Eat quickly. Dahil pagkatapos mo, ikaw naman ang kakainin ko di. Makahulugang sabi pa ni Knave sa asawa na ikinamula naman ng mukha nito. Mabilis na natapos nila Lain ang pagkain at ininom ang gatas, ngunit hindi pa niya nailalapag ang baso nang bigla siya nitong buhatin. Hindi na pumigla sila Lain dahil sa kanyang puso'y gusto rin niya ang bagay na iyon. Subalit dahil naalala niyang may pasok pa pala siya ay bigla siyang nataranta. Marahan siyang inihiga ni Knave sa malambot na kama saka umibabaw sa kanya. May pasok pa pala ako sa trabaho. Awat nila Lain sa asawa. Tumaas naman ang kilay ni Knave sa sinabi nito. UG. Ani Knaves na dahan-dahang inilalapit ang mukha kay Lain. You're the first person to eat breakfast I've cooked. Tapos di ka man lang magpapasalamat? Naumid naman ang dila nila Lain sa narinig. Kakaibang saya ang naramdaman niya sa kanyang puso dahil sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Pero kumakain ka rin naman ng niluluto ko di. That's different, ani Knives sa bayu ko upang bahagyang kagatin ang kanyang punong tenga. Nakaramdam ng matinding kiliti sila Lain pero pinigilan niya ang sariling magpadala sa panunukso ng kanyang asawa. This is the first time I've cooked for you, woman, so you have to reciprocate. Seryoso ka ba? Pulang-pula ang mukhang tanong nila Lain sa asawa. Alam na kasi niya ang ibig nitong sabihin. Ano sa tingin mo? Nakangising sagot naman ni Knives saka sinadyang idiin ang naghumindig na pagkalalaki sa puso niya. Napalunok sila Lain nang maramdaman ang matigas na bagay na iyon sa kanyang puson. Doon niya napatunayan na seryoso nga ang kanyang asawa sa gusto nitong mangyari. Pero may pasok pa kasi ako sa trabaho. Pag-uulit niya. Talaga bang kaya mong tiisin ang asawa mo pagkatapos kang ipagluto? Aning Knave sa kaakit-akit at paos na boses. Kumabog ng husto ang dibdib nila Lain nang marinig mula sa bibig ni Knaves ang salitang asawa. Hindi kaagad niya nakapagsalita dahil sa nag-uumapaw na kasiyahan sa kanyang dibdib. Sumimangot naman si Knaves nang makita ang reaksyon nila Lain sa pag-aakalang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Marahan niya itong pinsil sa manipis nitong baywang. What's with that expression? Inis na tanong niya sa asawa. Ayaw mo bang tawagin kitang asawa ko? Napaigtad sila Lain dulot ng kiliti dahil sa punong kurot na iyon ng lalaki. Pero sa isang banda, hindi siya makapaniwala na sa kabila ng malamig at malupit na pakikitungo sa kanya ni Knaves noon, may ganito rin pala itong side. Napakaswerte niya dahil nakita niya ang side na iyon ng lalaki. Siyempre gusto ko, G. Nautal na sagot nila Lain. Matiin siyang pinagmasdan ni Knaves habang nakangisi. Then tawagin mo akong asawa ko, utos ni Knaves. Nag-init ang punong tenga nila Lain maging ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Malakas din ang kabog kanyang dibdib na para bang aatakihin na siya sa puso. Pero dahil hindi naman siya nahihiya na tawagin ito sa ganoon ay sinunod niya ang asawa. Aasawa ko, G. Nautal sa wika nila Lain na halos pabulong na lang.
Hindi namang mapigilang mapangisi ni Gneves dahil sa malamyos na tinig ng asawa. Para tuloy gusto niyang angkinin na ito ng mga sandaling iyon. May kulang pa, ani Gneves na nangingislap ang mga mata habang pinagmamasdan ang maamong mukha nito. Iha! Aanong kulang, nanginginig ang labi na tanong naman nila Lain. Ngumisi si Gneves saka dahan-dahan hinaplos ng malalantik na mga dalari sa liig at collarbone ng asawa. Say you want me, wifey. Nakagat nila Lain ang pang-ibabang labi, subalit katulad kanina ay wala siyang pag-aalinlangang sinunod ang nais ng asawa. I want you, hubby. Nang marinig iyon ay mabilis pa sa 4:00 na naghubad si Gneves ng suot na long sleeve at slacks. Matapos niyon ay isinunod naman niya ang suot na pantulog ng asawa. Iipangako mong binilisan mo lang ha? May trabaho pa ako. Ay sa tati. Napalitan ng pag-ungol ang huling salita na dapat ay sasabihin nila Lain. Sa isang iglap, naramdaman niyang nasa loob na niya ang naghumindig na pagkalalaki ng asawa. Kung gusto mong bilisan ko ang love-making natin, ride me and squared CI me, wifey. Biyernes ng gabi, isinama sila Lain ni Mrs. Tupaz sa isang cocktail party. Bago magpunta sa nasabing pagdiriwang, dinala ni Mrs. Tupaz sila Lain sa salon para sa hair and makeup nito. Binilhan din niya sila Lain ng pink na off-shoulder cocktail dress na hanggang tuhod ang tabas na susuotin nito sa party. Dahil nasanay sila Lain sa simpleng itsura lang tuwing umaalis at walang kolorete, kaya hindi siya gaanong naging komportable. Subalit dahil si Mrs. Tupaz ang nagpursige sa kanya ng ganoong ayos ay sinunod niya ito. Isa pa, ayon kay Mrs. Tupaz ang mahalaga ang pagdating sa party. Kaagad ipinakilala sila Lain ni Mrs. Tupaz sa host ng naturang event. Ito raw ang isa sa kilalang art collector sa Pilipinas, kaya importante raw na makilala siya nito. At kung suswertihin daw siya ay baka bigyan siya nito ng malaking project na magpapabango sa kanyang pangalan. Lain, he's Mr. Micael Montero. One of the most popular art collectors in the Philippines, pakilala ni Mrs. Tupaz kay Lain sa lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanya. Matangkad ito at gwapo at mayroong kulay asul na mga mata na marahil ay may dugong banyaga. Nice to meet you, Mr. Montero, nakangiting bati nila Lain sa lalaki saka inilahad ang palad. I'm glad to finally meet you, Jimmy Aragon, ganting bati naman ni Mr. Montero kay Lain sabay abot ng kamay. Matapos ang ilang pag-uusap tungkol sa project at magpalitan ng cellphone number, ay nagpaalam na rin ang lalaki kay Lain. Sinamantala naman nila Lain ang pagkakataon at naupo sa isang tabi. Introvert kasi siya at hindi siya sanay sa ganoong party. Si Mrs. Tupaz kasi ay naroon na sa mga kaibigan nito, kaya naiwan siyang nag-iisa. Subalit maya-maya lang, nang pumailan lang ang jazz music sa dance floor, muling lumapit si Mr. Montero kay Lain. May i-dance with you, Jimmy Aragon, nakangiting tanong ni Mr. Montero sa kanya sa bailahad ng palad. Ngunit hindi pa man nakakasagot sila Lain, isang baritonong boses ang nagsalita mula sa likuran niya. No, she won't dance with you. From the balcony where he was standing, Gneves clearly saw Lain enter the banquet hall. He suddenly remembered what his wife had said this morning, that her boss was taking her to a cocktail party. Pero wala siyang idea na iisang party lang pala ang kanilang pupuntahan. In-invite siya roon ni Mr. Guzman, isa sa mga investors ng Dawson Group at isa ring art collector. Mula nang magpakilala sila Lain at si Mr. Montero sa isa't isa, ay hindi na naalis ang tingin ni Gneves sa dalawa. Partikular na kay Micael Montero na iyon na isa sa mga sikat na art collector. Katingkati na siyang puntahan sila Lain dahil ayaw niya sa paraan kung paano tingnan ni Micael Montero ang kanyang asawa. Pero dahil hindi naman niya maiwan-iwan si Mr. Guzman ay maghintay na lang siya ng pagkakataon. Nang magpaalam na si Mr. Montero sa kanyang asawa ay doon lang napalagay ang kanyang loob. Habang kausap si Mr. Guzman ay panaka-naka siyang sumusulyap sa direksyon ng kanyang asawa na nakapwesto sa isang sulok at nag-iisa. If he could have just left Mr. Guzman to be with his wife, he would have done so, but it was also important for him to gain Mr. Guzman's trust so that he would give him the project he had been wanting for a long time. Napakaganda ng kanyang asawa ng mga sandaling iyon at hindi mapigilan ni Gneves ang mapatitig. The pink cocktail dress she was wearing suited her perfectly. And her straight, loose hair gave her subtle yet elegant aura. In fact, since Lain arrived at that party, she had already attracted the attention of men.
Even though she was in the corner, men would approach her every now and then to introduce themselves. Kung pwede lang sana niyang ipaalam sa lahat na asawa niya ito ay ginawa na niya. Pero masyado pang komplikado ang sitwasyon, kaya maghihintay pa siya ng tamang panahon para ipakilala ito sa lahat. I look forward to this project, Mr. Dawson. I know I won't regret choosing your company, maya-maya iwika ni Mr. Guzman sa bailahad ng palad. Inabot naman ni Gneves ang palad ng matanda sabay sabing, "Thank you very much for your trust, Mr. Guzman. I will do everything to get you the satisfaction you desire." Matapos niyon ay akma ng lalapit si Gneves sa asawa dahil nagpaalam na rin si Mr. Guzman na pupunta ito sa mga kumpadre nito. Subalit natigilan si Gneves nang biglang pumailan lang sa banquet hall ang jazz music at nakitang mabilis na lumapit si Micael Montero kay Lalain. May ilang kalalakihan din ang nagtangkang lumapit kay pero dahil si Mr. Montero na ang nauna ay hindi na nagtuloy ang mga ito. Madilim ang anyo na bumaba si Gneves sa balcony at malalaki ang hakbang patungo sa kinaroroonan ng asawa. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang habang papalapit ay narinig niyang magsalita si Mr. Montero. "May I-dance with you, Juneth Aragon?" Naikuyong ni Gneves ang kamao, saka hindi pa man nakakalapit sa dalawa ay siya na ang sumagot sa tanong ng lalaki. "No, she won't dance with you." Sabay na napatingin ang dalawa kay Gneves, at kitang-kita ang gulat sa mukha ni Lalain nang makita ang asawa. Hindi siya makahuma nang tumabi sa kanya si Gneves na masama ang mukha. Hindi pa man ito sinasabi pero parang alam na niya ang dahilan kung bakit masama ang mukha nito. Hindi naman inaasahan ni Micael Montero nang makita roon si Gneves Dawson, ang isa sa pinaka-successful na businessman sa buong Luzon at Chief Executive Officer ng Dawson Group. It seems that Juneth Aragon and this arrogant man know each other. "Oh, it's you, Mr. Dawson," bati ni Mr. Montero kay Gneves. "Glad to meet you here," dagdag pa ng lalaki sa bailahad ng kamay. Subalit hindi inabot ni Gneves ang kamay ng lalaki, sa halip ay sinabi niyang, "She won't dance with you, Mr. Montero." Nanigas ang likod ni Lalain habang nakatingin sa dalawa. Alam na alam niyang doon mapupunta ang lahat dahil sa klase ng pag-iisip ni Gneves. Kung pwede lang niya itong hilahin palabas sa banquet hall ay ginawa na niya. Kaya ang tanging niyang naisip ay segundahan na lang ang sinabi ni Gneves sa lalaki. "I am sorry, Mr. Montero. Hindi ka ako pwedeng sumayaw dahil masama ang pakiramdam ko," segunda naman ni Lalain. Tumango-tango naman si Mr. Montero. "It's okay. You don't need to apologize," anang lalaki sa kananiningkit ang mga matang nakatingin sa dalawa. "Didn't know you two knew each other," dagdag pa nito. "We don't just know each other," sagot naman ni Gneves sabay pulupot ng kamay niya sa baywang ng asawa na para bang sinasabi sa kaharap na pagmamay-ari niya ito. "What do you mean?" nagtataka namang tanong ni Mr. Montero. "She's is my wife." Nanigas ang buong katawan ni Lalain sa sinabi ni Gneves. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na ipinakilala siya nito sa ibang tao bilang asawa niya. Kumabog ng husto ang kanyang dibdib at hindi malaman kung matutuwa siya o matatakot. Hindi basta-bastang tao si Gneves at natatakot siyang baka pag-usapan ang kanyang asawa at masira ang reputasyon nito dahil sa kanya. Hindi naman inaasahan ni Micael Montero ang narinig at nasurpresa siya pero pinigilan niya na ipakita ang emosyon. "I'm sorry, I was blind. Didn't see that the Aragon was wearing an eternal love ring," hinging paumanhin ni Mr. Montero sa mga ito. Wala naman sa sariling napatingin si Lalain sa wedding ring sa kanyang kamay. Kung ganon, eternal love pala ang pangalan ng singsing na iyon. At base sa pananalita ni Mr. Montero ay marami itong alam sa mga alahas. Ang pagkakaalam ko, nagmamay-ari ng art and fashion company ang Dawson Group. "So Kevis does Mrs. Dawson has to work for herself?" tanong pa ni Mr. Montero habang nakatingin sa dalawa. Kalmado namang sumagot si Gneves. "Nirerespeto ko ang desisyon ng asawa ko. Besides, di niya kailangan ng kahit anong koneksyon para makakuha ng project dahil naniniwala ako sa kakayahan niya," sagot ni Gneves na baka sa tinig ang pagmamalaki ng mga oras na iyon. Tila hinaplos ng mainit na kamay ang puso ni Lalain ng mga oras na iyon dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Napakasarap pala sa pakiramdam na manggaling ang papuri mula sa taong mahal mo. Pero sa kabilang banda, kinakabahan din siya dahil si Mr. Montero ang malaking kliyente ni Mrs. Tupaz.
Kaya kung sakaling na-offend ito sa sinabi ni Knives, ay pwede nitong huwag ituloy ang project sa kanilang kumpanya. Sa kabutihang palad, biglang dumating ang assistant ni Mr. Montero, ay sinabing may importanteng tao ang naghahanap dito. I'm sorry, I have to go. It's nice to meet you again, Mr. and Mrs. Dawson, paalam pa ni Mr. Montero at saka tumalikod na. May balak siyang masama sayo, wika ni Knives pagkaalis ng lalaki. Hindi na nakipagtalo pa sila lain sa asawa, dahil noong huling babala nito tungkol kay Elijah ay nagkatotoo. Matigas lang ang kanyang ulo, kaya hindi na siya nakinig sa lalaki. Ang malaking kliyente ni Mrs. Tupaz si Mr. Montero. Interesado siya sa art na ginawa ko noong nakaraan kaya binigyan niya kami ng opportunity. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikipag-usap sa kanya kapag hindi tungkol sa trabaho, paliwanag naman nila lain sa asawa. Napalagay naman ang loob ni Knives dahil sa narinig. Inilapit niya ang labi sa punong tenga ng asawa at bumulong. Good. You've learned your lesson, wifey, wika niyang nakangisi. Isa the way, you look gorgeous tonight. I want to make love to you until you can no longer stand on your own 2 feet. Makahulugan pang dagdag ni Knives sa asawa na ikinamula ng pisngi nito. Nang sumunod na araw, dahil day off nila lain sa trabaho ay nagpasya silang mag-asawa na dumalaw sa lumang mansyon para makita si Lola Mathilde. Matagal-tagal na ring hindi nakikita ito nila lain, kaya naman miss na niya ang matanda. Nang malaman naman iyon ni Lola Mathilde ay kaagad itong nagpaluto ng masasarap na pagkain sa mga kasambahay. Namiss na kasi niya ang dalawa niyang apo at nang malamang dadalawin siya nito ay parang bigla siyang sumigla. Nakahanda na ba ang lahat ng mga pagkain, Delia? Tumawag na ang apo ko. Paparating na raw sila, masayang-masaya na wika ni Lola Mathilde sa mayordoma ng mansyon. Opo, Madam Mathilde, sagit naman ni Nanay Delia. Mabuti. O siya sige, salubungin mo na si Knives at lalain, saad pa ng matanda. Ilang sandali pa nga dumating na ang dalawa, masayang sinalubong ni Lola Mathilde ang mga mag-asawa, hindi lang iyon, base sa nakikita niya ay gumaganda na ang samahan ng dalawa. Kitang-kita niya kasi kung paano alalayan ni Knives at pagmasdan sila lain ng mga sandaling iyon na para bang punong-puno ng pagmamahal. Kumusta po kayo, Lola Mathilde? Masuyong tanong nila lain sa matanda sabay mano at halik sa pisngi nito. Naku! Ayos lang ako, apo. Mabuti naman at naalala ninyo akong dalawin. Nabuburyong na ako sa bahay dahil si Delia lang ang nakakausap ko, sagot naman ni Lola Mathilde. How are you feeling, Grandma? Tanong naman ni Knives sa kanyang Lola Mathilde, saka humalik rin sa noo ng matanda at inalalayang maupo sa silya. I'm fine, Hijo, maikling sagot ni Lola Mathilde saka muling bumaling kay lalain. Alam ni Knives na mas magiliw na ngayon ang kanyang lola kay lalain kaysa sa kanya. Pero hindi man big deal sa kanya iyon dahil ngayong lubusan na niyang napatunayan na mabuting tao si lalain at hindi mapagsamantala katulad ng akala niya noong una, ay nagpapasalamat siya sa kanyang Lola Mathilde. Because if it weren't for his granny, he wouldn't have met Lalaine. Lalo kayatang gumaganda ngayon, lalain apo, papuri ng matanda kay lalain. Isa pa, bagay sa'yo ang ganyang katawan na mailaman ng kaunti, dagdag pa nito. Hindi kumibo si lalain, sa halip ay kimilang siyang umiti habang nakatingin sa matanda. Pinagmasdan din niya ang sariling katawan matapos marinig ang sinabi ni Lola Mathilde. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang nagiging malakas siya kumain. Pero may mga pagkakataon namang wala siyang ganang kumain. Sa palagay ni lalain ay dahil lang iyon sa hormonal imbalance ng kanyang katawan. Natutuwa akong nakikita na nagkasundo na kayong mag-asawa. Sana tuloy-tuloy na iyan, mga apo, wika ni Lola Mathilde na baka sa mukha ang matinding saya. Magpalakas po kayo, Lola Mathilde nang makapamasyal naman po tayo, ani lalain. Naman! Dahil gusto kong makita pa ang magiging apo ko sa tuhod, tura ng matanda. Natigilan naman si lalain sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang bagay na iyon ay magiging tema ng paksa sa hapagkainan. Nang pasimple niyang sulyapan si Knives, ay nakita niyang patuloy lang ito sa pagkain at para bang walang pakialam sa nangyayari. Nang matapos kumain ay nagpresenta sila lain na kunin ang medicine box ni Lola Mathilde sa kusina. Oras na kasi ng pag-inom ni Lola Mathilde ng maintenance nitong gamot. Nang akmang papasok na sila lain sa komedor, naudlot iyon nang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito.
Kailan niyo ba plano nilalain na magkaroon ng anak, Hijo? Abay matanda na ako. Kaunti na lang ang ilalagi ko sa mundo, kaya gusto ko man lang sanang makita ang apo ko sa tuhod bago ako mamatay, puno ng lungkot na wika ni Lola Mathilde. Grandma, right now I don't have any plans to have children, sagot ni Knives sa mababang tono. Nanlaki ang mga mata ni Lola Mathilde sa narinig, at sa kabahagyang hininaan ang boses ng muling magsalita. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong magkaroon ng anak? Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Knives. I don't want it, T. Tila tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain matapos marinig ang mga salitang iyon kay Knives. Malinaw nitong sinabi nito na ayaw nitong magkaroon ng anak. Bagaman wala pa rin naman sa plano niya ang magkaroon ng anak ng ganoon kaagad, ang paraan naman ng pagsagot ni Knives kay Lola Mathilde na ayaw nito ng anak ay kakaiba ang dating sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa na pareha silang wala pang plano na magkaroon ng anak o dapat siyang magalit. Paano na lang kung hindi sinasadyang mabuntis siya nito? Sasabihan ba siya nitong ipalaglag ang anak niya? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lalain, kaya hindi niya namalayan ang paglapit sa likuran niya ng Mayor Domang si Nanay Delia. Ayos ka lang ba, young lady? Tanong ni Nanay Delia nang makita siyang tulala. Doon lang nagbalik sa wisyo si Lalain at sa kapilit ng ngumiti kay Nanay Delia. Ayos lang po ako, Nay Delia. Ako na ang magdala niyan, Hija. Baka makasama sa'yo, suhestyon pa ni Nanay Delia na ang tinutukoy ay ang tray na mailamang medicine box at basot pitsel na hawak niya. Ipinagtaka naman ni Lalain ang huling salita na sinabi ni Nanay Delia. Bakit naman po makakasama sa akin, Nay Delia? Magaan lang naman po ito. Isang makahulugang ngiti lang ang isinagot ng Mayor Doma kay Lalain, sa kapilit na inagaw ang tray na dala-dala niya. Wala nang nagawa pa si Lalain, kundi sundan na lang ang matanda patungo sa dalawang nag-uusap. Si Knives naman ay sinabihan ni Lola Mathilde na huwag nang sumunod at bigyan sila ni Lalain ng oras para makapag-girls talk. Matapos makainom ni Lola Mathilde ng gamot ay niyaya nito si Lalain na ihatid siya sa kwarto. Mabilis namang tumalima si Lalain at sa kamarahan niyang inalalayan ang matanda paakyat sa hagdan. Nang makarating sa kwarto ay kaagad niyang tinulungang mahiga si Lola Mathilde sa kama at kinumutan. Masuyong ginagap ng matanda ang kamay ni Lalain at saka nakangiting nag-usisa. Lalain, apo. Kumusta naman kayo ni Knives nitong mga nakaraan? Maayos naman po, Lola. Nagkakasundo naman po kami kahit papaano. Mabuti naman kung ganoon, apo. Natutuwa akong marinig yan, sagot ng matanda. Ang alibugha kong anak, ginugulo pa ba kayo? Mabilis namang naintindihan ni Lalain na si Uncle Kennedy ang tinutukoy nito. Pero dahil hindi niya pwedeng sabihin ang nangyari sa pag-aalalang baka makasama kay Lola Mathilde ay magsinungaling siya. Hindi naman po, Lola Mathilde. Wala po siyang ginagawa na ikasasama namin ni Knives. Ganon ba? Pero bakit hindi pa siya bumabalik sa mansyon? Usisa pa nito. Talaga yatang hindi ko na makikita pang magkaayos ang dalawang iyon bago ako mamatay. Lola naman. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabubuhay pa po kayo ng matagal pagpapakalma ni Lalain. Matanda na ako, apo. Wala na akong pakialam kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay o kailan mamamatay. Pero kayong mga apo ko di. Sinadya ni Lola Mathilde na putulin ang sinasabi ng may biglang pumasok sa isipan. Lalain, apo, may pabor sana akong hihingiin sa'yo. Ano po iyon, Lola? Kung meron man akong ipinag-alala sa bago ako mamamatay ay si Knives iyon. Ani Lola Mathilde na sumeryoso ang anyo. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Lalain na ganoon ang anyo ni Lola Mathilde, kaya naman nakinig siya ng husto sa mga sasabihin nito. Noong 12 years old pa lang si Knives, namatay ang mommy niya sa mismong birthday niya. Kaya simula noon, hindi na siya nag-celebrate pa ng birthday. He just looks heartless, but every time it's his birthday, he always cries. Mukha lang siyang walang puso, pero bago sa tuwing birthday niya, lagi siyang umiiyak. She's pregnant. He just looks heartless, but every time it's his birthday, he always cries. Kaya ang hiling ko sana sa'yo, Hija, na sa tuwing birthday niya ay lagi kayong magkasama at tulungan mo akong alalayan siya sa hinaharap. Iyon ang unang pagkakataon na nabanggit ni Lola Mathilde ang ina ni Knives.
Sa tagal na nilang nag-uusap ng matanda, ni minsan ay hindi ito nakapagkwento tungkol doon. Maging si Gneves ay hindi rin nagbabanggit tungkol sa mommy nito na para bang ipinagbabawal na pag-usapan ito. Marahang tumango sila lain sa matanda at saka ginagap ang kulubot na kamay nito. Makakaasa kayo, Lola. Lagi akong nasa tabi ni Gneves at hindi ko siya pababayaan, anila lain na nakangiti ng masuyo. Bigla namang nanlabo ang mga mata ni Lola Mathilde dahil sa sinabing iyon nila Lain. Naisip niyang hindi talaga siya nagkamali sa pagpili kay Lalain dahil alam niyang lumaki itong mabuting tao. Siya nga pala, apo. Naikwento ko ba sa'yo na magkakilala kami ni Lola Chandria mo? Sa katunayan niyan, kaya ikaw ang napili kong pakasalan ni Gneves dahil iyon ang usapan namin ng lola mo, pagsasalaysay ni Lola Mathilde na ikinagulat ni Lalain. Paano po nangyari na magkakilala kayo ni Lola Chandria? Puno ng pagtatakang tanong ni Lalain sa matanda. Simpleng tao lang ang Lola Chandria niya at tindera ng gulay sa palengke. Kaya paanong makikilala nito ang mayamang tao na tulad ni Lola Mathilde? Alam mo kasi, malaki ang utang na loob ko kay Chandria, panimula ni Lola Mathilde na parang bang inaalala ang mga nakaraang pangyayari. Minsan kasi, umalis ako ng mansyon mag-isa. Walang kasamang driver at bodyguards. Nagpunta ako sa palengke, naglibot-libot, nagtingin-tingin. Sobrang nabuburyong na kasi ako sa mansyon, wala akong ginagawa. At dahil nga wala naman akong alam tungkol sa mga manloloko, may lumapit sa aking babae. Kinausap niya ako, nagkwento ng kung ano-ano. Hanggang sa parang nawala na ako sa sarili ay naibigay ko ang lahat ng dala kong pera, cellphone, at alahas sa kanya. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ako makakauwi hanggang sa inabot ako ng gabi sa palengke. Hinanap nila ako pero dahil hindi naman nila alam kung nasaan ako kaya hindi nila mahanap eh. Hanggang sa may matandang babae na lumapit sa akin at nagtanong, iyon nga si Chandria. Ikinuwento ko ang mga nangyari. Ang sabi niya, modus daw ng isang grupong kung tawagin ay budol-budol daw ang babaeng kumausap sa akin. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan akong makauwi. At nang bibigyan ko na nga siya ng pera bilang kapalit sa pagmamagandang loob niya, tinanggihan niya iyon kahit halos kalahati ng kita niya sa isang araw ang nawala. Doon na nga rin nag-umpisa ang pagiging magkaibigan namin ni Chandriadi. Nagkwentuhan kami at napag-alaman kong parehas na kaming byuda. Nasabi rin niyang mayroon siyang maganda at napakabait na apo. Ipinakita niya sa akin ang picture mo at talaga namang unang kita ko pa lang sa iyo ay nakuha mo na ang loob ko. At ngayon, napatunayan kong hindi ako nagkamali sa naging desisyon kong ipakasal kayo. Mahaba man ang salaysay ni Lola Mathilde, tuluyan namang nasagot ang mga katanungan ni Lalain sa kanyang isipan. Iyon pala ang dahilan kung bakit sa dinami-dami ng mga babae ay siya pa ang napili nito. Matapos ng sandali pang pakikipagkwentuhan, may Lola Mathilde ay umuwi na rin sina Lalain at Gneves. Habang nasa biyahe, napansin ni Lalain na tahimik lang si Gneves sa kanyang tabi. At katulad ng dati ay seryoso ang anyo nito at walang kangiti-ngiti na parabang ang lalim ng iniisip. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi ni Lola Mathilde tungkol kay Gneves. Mahirap paniwalaan na ang katulad nito na malamig pa sa yelo ang pagkatao at mayroong powerful na aura ay may itinatago ring lungkot sa kasulok-sulukan ng puso. Nang sumunod na araw, naging madalang ang pagkikita ni Gneves at Lalain dahil kapwa sila busy sa kani-kanilang trabaho. Pasado 7:00 nang magising si Lalain. Hay na niya naabutan pa ito dahil maagang maaga itong umaalis at madaling araw na kung umuwi. Subalit hindi naman siya nagtatampo sa asawa dahil tuwing umaga ay may nakahanda na itong almusal sa kanya bago umalis. Hindi maintindihan ni Lalain kung bakit ng umagang iyon ay para bang kay bigat ng kanyang nararamdaman. Masakit din ang kanyang ulo at balakang sa hindi niya maaaring dahilan. Ngunit dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho ay pinilit ni Lalain na bumangon at kumilos. Pagtayo niya, muntik pa siyang matumba dahil pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paningin. Mabuti na lang ay nakahawak siya kaagad sa bedside table. Sandali munang napapikit si Lalain at humugot ng malalim na hininga sa kaibinuga upang kalmahin ang sarili. Hindi siya pwede hindi pumasok dahil maraming kliyente ang kanilang studio at kukulangin ng tao kung liliban siya. Kaya kahit hindi maganda ang pakiramdam ay nagtuloy-tuloy si Lalain, patungo sa banyo at mabilis na naligo. May 25 minutes lang siyang naligo at nagbihis, matapos nyon ay dumiretso na rin siya sa banyo para mag-almusal.
Subalit hindi pa man siya nakakalapit sa mesa, ay bumaliktad na ang kanyang sikmura. Dali-daling tumakbo si Lalain sa lababo para dumuwal, pero dahil wala namang laman ang kanyang tiyan, kaya wala naman siyang isinuka. Pinakiramdaman ni Lalain ang sarili. Wala siyang kaalam-alam sa kung anong nangyayari sa kanya, kaya ipinagpalagay na lang niyang normal lang ang lahat dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Gatas at isang hinog na saging lang ang napailing kainin ni Lalain sa mga ihinandang iyon ni Knives. Nakisuyo na lang siya sa kanilang housekeeper na ligpitin ang mga pagkain at itabi sa ref para mamaya niya kakainin pag-uwi. Dahil ipinagpilitan din ni Knives na magpahatid siya sa kanilang driver tuwing papasok sa trabaho si Lalain ay iyon na nga ang ginagawa niya. Hatid sundo siya ng kanilang driver sa trabaho, kaya naman naging mas madali kay Lalain ang transportasyon. Pagdating sa trabaho ay kaagad na naging busy si Lalain. Umayos naman ang kanyang pakiramdam kaya naman nagtuloy-tuloy siya sa ginagawa. Kinatanghalian, niyaya si Lalain ni Mrs. Tupaz para kumain kasama ang iba pa nilang mga katrabaho. At dahil ayaw ni Lalain na masabihang wala siyang pakisama ay nagpaunlak siya. Sa isang Chinese restaurant sila kumain at dahil maselan ang sikmura ni Lalain ay hindi rin siya gaanong makakain. Pilit niyang nilulunok ang mga pagkain upang huwag masuka, subalit sa huli at bumaliktad din ang kanyang sikmura. Nagpaalam siya sa mga ito at dali-daling nagpunta sa comfort room ng restaurant. "Are you okay, Lalain?" tanong ni Mrs. Tupaz sa kanyang likuran na sinundan pala siya sa banyo at may daladalang bottled water. "Okay lang po ako, Mrs. Tupaz. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko simula kaninang umaga," sagot naman ni Lalain sabay abot ng tubig na dala nito. Sandaling nag-isip si Mrs. Tupaz. Hindi niya alam kung sasabihin ba kay Lalain o hindi ang mga napapansin niya sa babae. Ayaw niya kasing pangunahan ito, pero sa huli ay nanaig ang pag-aalala niya. "Have you tried taking pregnancy test, Lalain?" tanong ni Mrs. Tupaz. Nahinto si Lalain sa akmang pag-inom ng tubig nang marinig ang sinabi ni Mrs. Tupaz. Nakaramdam siya ng panlalamig ng kamay at talampakan ng mga sandaling iyon. Bakit po?" Nautal na tanong ni Lalain dahil sa matinding kaba at pagkabalisa. "Dahil sa itingin ko ay buntis ka, Hija. Binasa kong maigi ang autopsy report ni Lila Mendoza na ibinigay mo sa akin at may nakita akong abnormality," pagbabalita ni Eros kay Knives. Si Lila Mendoza ang babaeng may gusto kay Knives at pinagtangkaan ng masama si Lalain noon ay kasalukuyang nasa mental hospital at biglang namatay dahil sa cardiac arrest. According to the doctor who examined Lila, before she died, she repeatedly looked for Knives because she had something important to say. Itinuro ni Eros ang hawak na chart at sinabing, "The symptoms of shock and coma within a few seconds, and the suspicious white spots on the lungs are very similar to Uncle Kennedy. Although mild lang ang sintomas kay Uncle at stable naman sa ngayon ang kalagayan niya." Kunot noong tumingin si Knives sa kaibigan. "You mean, iisa lang ang naglason kay Dad at kay Lila?" "I think this conclusion is 77% likely," sagot naman ni Eros. "Alam mo ba kung sino-sino ang kasama ni Uncle Kennedy ng gabing iyon sa party?" Sandaling nag-isip si Knives. Bukod sa bodyguards at assistant ng kanyang daddy, ay si Gwyneth lang ang tanging naroon ng gabing iyon. Hindi pa kasi dumarating ang mga bisita nang mangyari ang insidenteng iyon. "Ang bodyguards at assistant ni daddy at si Gwen," sagot ni Knives. Si Gwen, ani Eros na bahagyang nagulat, subalit maya-maya rin ay nagbalik sa wisyo. "We can investigate Uncle Kennedy's assistant and bodyguards. But Gwen? We've known her since childhood. Alam nating kahit spoiled ang babaeng iyon, hindi siya gagawa ng ganoong bagay." Hindi naman kumbinsido si Knives sa sinabi ni Eros. Alam niya kasing matagal na itong may gusto kay Gwyneth, kaya inaasahan na niyang iyon ang sasabihin nito. "We will know if she's innocent after the test," sagot ni Knives sa kaibigan. "It's up to you," ani Eros at wala nang nagawa pa sa gusto ng kaibigan. Matapos ang pag-uusap na iyon, maagang umuwi si Knives sa Dawson residence. Ilang araw na kasi siyang busy at halos hindi na sila nakakapag-usap ng kanyang asawa. Bago umuwi ay dumaan muna si Knives sa isang sikat na bake shop para bumili ng cake. Lately, he's been noticing that Lalain looks very tired. So he thought he'd buy her favorite strawberry shortcake to lighten her mood. Naisipan din niyang bumili ng isang bouquet de white rose.
Ni hindi niya pa kasi nagbibigyan ng bulaklak sila Lain simula noong nagkamabutihan sila nito. Wala pang 30 minutes nang makarating si Knave sa Dawson residence. Pasado 8:00 pa lang iyon at alam niyang gising pa sila Lain. Excited siyang pumasok sa elevator habang hawak-hawak sa kamay ang box ng cake at bulaklak. Nang makalabas ng elevator, malalaki ang hakbang ni Knaves na patungo sa pinto. Subalit pagkabukas niya ng pinto, madilim na kabahayan ang sumalubong sa kanya. Walang kahit na anong ilaw ang bukas maliban sa automated door light na nasa front door. Kumabog ng husto ang puso ni Knaves dahil natatakot siyang baka may masama na namang nangyari sa asawa. Nagmamadali niyang binuksan ang ilaw at lakad-takbong tinungo ang kanilang kwarto, pero walang katao-tao roon. Sumunod niyang tinungo ang guest's room pero wala rin siyang nakita roon. Isinunod niya ang sumunod na kwarto, study room at movie room pero wala roon sila Lain. Tinawagan niya ang butler at housekeeper na sa Dawson residence na nanatili. Pero ayon sa mga ito, hindi nila nakitang lumabas sila Lain simula nang dumating ito. Ang ibig sabihin lang yon ay naroon lang ito at hindi umaalis. Muling nag-ikot si Knaves sa kabuohan suite. Lahat ng kasulok-sulukan ay hinalughog na niya para makita ito, pero katulad ng dati ay walang lalain siyang nakita. Papalabas na sana si Knaves, master's bedroom nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang glass door na nakokonekta sa veranda. Mabilis siyang lumapit doon at nang buksan niya ang veranda, ay isang maliit na figura ang nakita niyang nakayupyup doon. Lalain, natatarantang bulalas ni Knaves nang makita ang babae. Hindi ito nag-angat ng tingin kaya nyugyug ito ni Knaves. Doon lang nag-angat ng mukha ni Lalain at ganoon na lang ang gulat ni Knaves nang makitang basang-basa ng luha ang mga mata nito at malungkot na malungkot ang mga mata. Mukha itong miserable ng mga sandaling iyon na para bang may mabigat itong problema na dinala. Tell me, what happened? Napaano ka? May nangyari ba? Tungkol ba sa trabaho? Sunod-sunod na tanong ni Knaves sa asawa saka lumuhod sa tapat nito at pinunasan ang mga luha. Hindi sumagot sila Lain. Sa halip, humagulhol ito ng malakas na para bang may masakit na pinagdadaanan. Pinag-aalala mo ako, nag-aalalang tura ni Knaves. Please tell me. What happened? Sa pagkakataong iyon ay bumuka ang bibig ni Lain na para bang may gustong sabihin. Pero sa huli ay nanatili lang itong humahagulhol at isang papel ang inabot kay Knaves. Kunot noong kinuha ni Knaves ang inabot ng asawa at ganoon na lang ang gulat niya nang mabasa ang nilalaman ng papel. O wala na ti. Humahagulhol na pag-iyak ni Lain. O wala na si Luke. Iiniwan na ako ni Luke. Aanong gagawin ko? Isabihin mo sakin aanong gagawin ko. He died from cardiac arrest. Anang doktor na sumusuri kay Luke sa rehabilitation center. Cardiac arrest? Una si Lila, sunod si Dad, ngayon si Luke naman. Posible kayang iisa lang ang may gawa ng lahat. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Knaves. Posible kayang iisang tao lang ay may kagagawa ng lahat. Kung ganun, sino? Si Gwen? Pero alam niyang imposible iyo dahil hindi nito kilala ang kapatid ni Lain. Hindi kaya. Knives clenched his fist when suddenly someone entered his mind who could have committed those atrocities. Ipinapangako niya sa sarili na sa oras na mahanap niya ang taong iyon ay siya mismo ang papatay rito. Cardiac arrest, Duff, pag-ulit ni Knives. Tumango naman ang doktor bilang sagot. The cause of the patient's cardiac arrest was arrhythmia, where his heartbeat became abnormal, making it difficult to pump blood to the brain. Where is he now, Dulcie? Tanong niya sabay sulyap kay Lalain na nakaupo sa waiting area na magang-maga ang mata sa kaiiyak at wala sa sarili. Awang-awa siya kay Lalain. Alam na alam niya kung gaano kalaki ang sakripisyo na ginawa nito para kay Luke. Hindi rin ito nawala ng pag-asa na gagaling ang kapatid, kaya kahit magkayod kalabaw pa ito ay handa nitong gawin. He's in the morgue, Mr. Dawson. Thank you, Duff. We'll arrange his funeral, anik Knaves saka tumalikod na at muling bumalik kay Lalain. Katulad kanina ay tulala pa rin ito at hindi makausap ng maayos. Naupo si Knaves sa tabi nito saka ginagap ang kamay nitong malamig at nanginginig pa rin. Let's go, Lalain. Magpahinga ka na muna. Baka magkasakit ka niyan. Ako na ang bahala sa funeral ni Luke, sabihin mo nga. Putol ni Lalain sa sana isasabihin niya.
Nag-angat ito ng tingin at blangko ang ekspresyon pinagmasdan si Gneves. Paano na ako ngayon? Wala na si Luke. Si Luke na lang natitirang pamilya ko, wika nila Lain saka nag-umpisa muling umiyak. Niyakap ito ni Gneves ng mahigpit saka hinagod-hagod sa likod. Nandito ako. We are family now. I will never leave you no matter what. Masuyong wika ni Gneves sabay halik sa buhok nito habang patuloy itong umiiyak. Samantala, sa halip na gumaan ang dibdib nila Lain, mas lalong bumigat iyon dahil sa mga salitang binitiwan ni Gneves sa kanya. Paano kaya kapag nalaman nito 6 weeks na siyang buntis? Kahapon, nagpunta siya klinik para magpa-check up at doon niya napag-alaman na nagdadalang tao siya. Noong nasa China pa sila ni Gneves, ilang beses silang nagtalik na walang proteksyon. Pero wala pang 1 buwan na nakalilipas simula nang mangyari iyon, kaya ang hula niya inangyari iyon bago pa siya mapunta sa China. May mga pagkakataon kasi na sa sobrang agresibo ni Gneves ay hindi na ito nakakapagsuot ng proteksyon. Halo-halong emosyon ang naramdaman nila Lain nang malaman niya ang bagay na iyon. Lalo pat nalaman niyang ayaw ni Gneves na magkaroon ng anak. Paano nito tatanggapin na buntis siya? Paano kung sabihin nitong ipalaglag niya ang bata? Anong gagawin niya? Iniisip din niya kung dapat ba niyang itago ang bagay na iyon o sabihin sa lalaki. Gulong-gulo na siya. Hindi niya alam kung ano ang mas tamang gawin. Natatakot siya sa maaaring maging reaksyon ni Gneves sa pagdadalang tao niya. Kasabay ng pagdadalang tao niya, nalaman din niya na wala na ang kanyang kapatid, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Basta ang alam lang niya ng mga sandaling iyon, sobrang sakit. Sobrang sakit na wala siyang nagawa para mabuhay ang kanyang kapatid. Wala siyang kwentang ate. Ni hindi niya naparanas ng maginhawang buhay si Luke, o kaya ay napakain ng masasarap na pagkain. Ni hindi niya naibigay ang gusto nito o naipasyal man lang. Napakawalang kwenta talaga niya. Luke Ivet only laid to rest for 1 day and then he was cremated and placed in columbarium. Si Gneves lamang ang nag-asikaso ng lahat ng iyon dahil sila Lain ay kung hindi umiiyak ay madalas namang tulala. Wala siyang kaalam-alam na maaaring makasama iyon sa kanya lalo pat nagdadalang tao siya. Hindi pa rin makapagdesisyon sila Lain kung ano ang dapat niyang gawin. Sasabihin ba niya kay Gneves na buntis siya o ililihim niya iyon? Nahihirapan siyang mag-isip lalo pat magulong-magulo ang kanyang isip. Habang pauwi sakay ng kotse, tahimik lang sila Lain habang nakatingin sa labas ng bintana. Wala na siyang luha na mailabas pa dahil pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng iyon. Napakasakit pa rin sa kanya ang nangyari sa kanyang kapatid at hindi niya alam kung paano na lang siya ngayong ulila na siyang lubos. Marahil dahil sa labis na stress, pagod at pag-iisip ay muling nakaramdam ng pananakit ng ulo sila Lain. Pinilit niyang huwag ipahalata ang nararamdaman kay Gneves, pero biglang umikot ang kanyang paningin at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Kaagad namang napansin ni Gneves ang pamumutla ng asawa, kaya ginagap niya ito sa kamay para sana magtanong. Pero ganoon na lang ang pagtataka niya nang maramdamang napakalamig iyon. Until Elaine, who was sitting next to him, suddenly lost consciousness. So instead of going home, Gneves had his driver take him to the hospital. He was worried about his wife, but he had no idea that what was happening to Elaine was caused by her delicate pregnancy. Sa kabilang dako, sa isang exclusive subdivision sa Taguig, ay may isang matandang lalaki na naglalaro sa edad na 45 hanggang 50 years old ang prenteng nakaupo sa 3-seater sofa at kausap ang isang mid-30 na lalaki. Kapwa kagalang-galang tingnan ang dalawang lalaki, pero mas angat ang pagiging elegante ng matandang lalaki sa kilos pa lang nito at pananalita. Nakasuot ang matanda ng isang simpleng polo shirt at khaki pants, samantalang isang mamahaling wedding lang ang tanging palamuti sa katawan nito. Maamo ang mukha nito na may matangos na ilong at singkit na mga mata. Sa unang tingin pa lang ay mahahalatang may Japanese blood ito o kaya naman ay Korean. Watashi no musum no es, saku no aive wado desu ka? What's the news on your search for my daughter? Tanong matanda sa lalaking kaharap. I'm sorry, Mr. Iniu. Based on the people we spoke to in that area, there is no Kiko Iniu living there, sagot ni Detective Cruz. Ito ang detective na inutusan ni Mr. Iniu para hanapin ang kanyang anak na matagal nang nawawala. Napabuntong hininga ang matanda sa kabumalatay ang lungkot sa mga mata.
15 taon na niyang hinahanap ang kanyang anak na si Keiko, pero hindi pa rin niya ito nakikita. Nawawalan na siya ng pag-asa pa na makikita ang kanyang anak, lalo pat matagal ng panahon mula nang makidnap ito ng mga sindikato na kaaway niya noon sa negosyo. Alam ni Mr. Inoue na imposible, pero lihim niyang dasal na sana ay buhay pa ang kanyang nag-iisang anak dahil magsasayang ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan niya. Nagmulat ng mga mata si Lalain at ang puting kisame ang kaagad niyang nakita. Doon pa lang ang alam niya kung nasaan siya, nasa hospital. Bro, gising ka na? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Lalain mula sa gilid ng hospital bed kung saan siya nakaratay. At kahit hindi pa niya nakikita iyon ay kilalang-kilala niya kung sino ang nagmamay-ari niyon. Dumako ang tingin niya kay Abbay na matagal-tagal din niyang hindi nakita. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kaibigan habang nakatunghay sa kanya. Bro, okay ka lang ba? Natatandaan mo pa ako? Ako si Abbay. Best friend tayo, Lalain, para kang timang, putol ni Lalain sa sinasabi ng kaibigan habang mahinang natatawa. Bakit naman kita makakalimutan? Hindi ka naman nagka-amnesia. Napalitan ng ngiti ang nag-aalala ni Abbay sa mga mukha sa kaginagap ang kamay ng kaibigan. Nag-alala ako sa'yo. Noong tinawagan ako ni Mr. Miller at sinabing nasa hospital ka, mag-alala ako ng sobra. Buti na lang pinayagan akong mag-half day ng boss ko. Napakunot noo si Lalain nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Sa totoo lang, ang buong akala niya ay si Knives ang namumulatan niya ng mga mata pero hindi pala. Although masaya naman siya dahil si Abbay ang naroon sa tabi niya. Salamat sa pag-aalala. Naabala patuloy kita sa trabaho, nakangiting pasasalamat ni Lalain sa kaibigan. Ano ka ba? Git tayo kaya di mo na kailangan magpasalamat, ani Abbay. Siya nga pala di. Baka sa mukha ni Abbay ang pag-aalinlangan ng mga sandaling iyon. Nakakutob naman si Lalain sa gusto nitong sabihin pero hindi pa rin niya pinangunahan ang kaibigan. Ano iyon? May sasabihin ka ba? Aano ka si Bru? Namula ang mga mata ni Abbay habang sinasabi ang salitang iyon. I am sorry. Di ko alam na wala na pala si Luke. Sorry, di ako makapunta sa lamay niyan. Hinging paumanhin ni Abbay na nagsimula ng umiyak. Namasa ang mga mata ni Lalain pagkarinig sa pangalan ng kapatid. Pero pinigilan pa rin niya ang sarili na umiyak dahil mas lalo lang siyang mahihirapan lalo na't alam niyang buntis siya. Naiintindihan kita, ano ba, ani Lalain sa kahinagod-hagod ang likod ng kaibigan. Hindi mo kailangang mag-sorry sa kaalam kong naiintindihan ka rin ni Luke. Nag-crack ang boses ni Lalain nang sabihin ang pangalan ng kapatid. Sobrang sakit ng kanyang puso at nahihirapan siyang huminga sa tuwing naaalala niya ang masayang mukha ni Luke. Hindi na napigilan pa ni Lalain na tuluyang maiyak dahil sa matinding sakit ng dibdib. Nahihirapan na siyang huminga at alam niyang kung pipigilan niya ang pag-iyak ay baka sumikip ng husto ang kanyang dibdib. Nang makitang umiiyak na rin siya ay mabilis na tumayo si Abbay sa kinaupuan at niyakap ang kaibigan. Sabay silang umiyak ng mga sandaling iyon na tumagal din ng ilang minuto. Nang kapwa maging kalmado na ay nakapagpasya na si Lalain na aminin sa kaibigan ang tungkol sa kanila ni Knives at maging ang pagdadalang tao niya. Water, Bru, ani Abbay sabay abot ng baso ng tubig sa kanya. Mabilis naman itong kinuha ni Lalain at uminom. Nang maramdamang lumuwang na ang kanyang dibdib ay naupo siya ng maayos ay hinarap ang kaibigan na noon ay may kinukuntinting na kung ano. May sasabihin ako sa'yo, Bru. Panimula ni Lalain. Humarap naman si Abbay na hawak sa kamay ang prutas na hiniwa-hiwa nito at inilagay sa platito. Sinubuan siya nito ng isang slice niyon na hindi naman niya magawang tanggihan. Ano palang sasabihin mo, Bru? Usisa ng kaibigan niya sa kanaupo sa silyang katabi ng kama. Nilunok muna ni Lalain ang lahat ng tila nakabara sa kanyang lalamunan sa kaseryoso ang mukha na humarap kay Abbay. Kinakabahan siya sa maaaring maging reaksyon ng kaibigan pero gusto na talaga niyang masabi ang totoo rito. May asawa na ako. Iikinasal na ako sa isang lalaki na hindi ko kilala noon ang una, pag-amin ni Lalain sa kaibigan na noon ay panailang ang nguya habang nakatingin sa kanya at nakikinig. Niwala nga itong bakas ng pagkagulat sa pag-amin sa sinabi niya. Kinutuban si Lalain. Posible kayang alam na ni Abbay ang bagay na iyon at hindi lang binabanggit sa kanya. Teka,
Alam mo na ba ang lahat? Sa halip ay tanong nila Lain sa kaibigan. Tinapos muna ni Abay ang ninunguya saka humarap sa kaibigan na bahagyang nakangiti. Matagal na. Noon pang tinulungan ako ng asawa mo para makalabas sa kulungan at maabsuelto. Ikinagulat nila Lain nang malaman ang bagay na iyon. Pero bakit hindi ka nagtanong? Kasi gusto kong ikaw ang unang magsabi, bro. Ayaw kitang pangunahan. Nakaramdam ng konsensya sila Lain nang marinig iyon mula sa kaibigan. Alam niyang naging unfair siya dahil hindi niya sinabi ang totoo rito. Pero ngayon, ipinapangako niyang hindi na siya maglilihim, lalo pat bukod kay Neves ay ito na lang ang itinuturing niyang pamilya ngayon, wala na ang kanyang kapatid. May hindi pa ako sinasabi sa'yo, bro, maya-maya iwika nila Lain. Ano iyon, bro? Buntis ako pero gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Earlier. How's she, Dulcie? Tanong ni Neves sa doktor na sumuri kailalain ng mga sandaling iyon. Naroon sila sa Makati Medical Hospital, ang ospital na pinakamalapit na pinagdalhan kay Lain noong naghimatay ito. She's fine, Mr. Dawson. She was fainting from extreme fatigue and stress, but she's fine. She just needs proper rest and peaceful surroundings to avoid stress, anang doktor habang panay ang sulat sa chart na hawak. Maselan ang pagbubuntis niya kaya kailangan ka ng misis mo, Mr. Dawson. Maselan? Pagbubuntis? Parang bombang sumabog sa ulo ni Neves ang narinig mula sa doktor. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanginig at nanlamig ang kanyang kamay dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Is she's pregnant, Dulcie? Tanong ni Neves na nangangatal ang labi. Don't you know, Mr. Dawson? Your wife is 6 weeks pregnant. After that conversation, the doctor left, leaving Neves dazed and seemingly lost in thought. Later, Liam came in to report but noticed something was wrong with his boss. Are you okay, sir? Tanong ni Liam. Tila doon lang muling nagbalik si Neves sa katinuan. Tumayo siya sa kinaupuan at sinulyapan sila Lain na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Suddenly, Neves' gaze turned cold towards his wife. Call her friend. Papuntahin mo rito sa hospital para bantayan siya, utos ni Neves saka tumalikod na. Saan kayo pupunta, sir? I want to be alone. Gagagi. Buntis ka tapos makipaghiwalay ka? Naloloka ka na ba, Lain? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Abay sa kaibigan. Ano naman ang pumasok sa isipan mo, bakit mo naisipang makipaghiwalay, bro? Sandaling natahimik sila Lain at pinag-isipan ang mas tamang sabihin sa kaibigan. Ang totoo ay wala naman talaga siyang balak na makipaghiwalay kay Neves dahil mahal na mahal niya ito. Natatakot lang talaga siya sa magiging reaksyon ni Neves kapag nalaman nitong nabuntis siya, lalo pat biglaan lang iyon at wala pa sa kanilang plano. Ano kasi di? Kagat-labing-a nila Lain na para bang nag-iisip. Anong kasi, tila inis ng tanong naman ni Abay. Wag mo na akong ibitin. At pag di valid yung reason mo bro, babatukan kita. Napayuko sila Lain sa kanyang tiyan at sa kamarahang hinaplos-haplos iyon. Narinig ko kasi na nag-uusap sila ng lola niya. Sabi niya, wala raw sa plano niya ang magkaanak. Ayaw niya sa batad. Ngayong buntis na sila Lain at narinig niya iyon sa bibig ng taong pinakamamahal niya ay nasasaktan siya ng sobra. Marami siyang mga katanungan sa kanyang isipan ng mga oras na iyon pero natatakot naman siyang malaman ang mga kasagutan. Sandaling nanahimik si Abay. Naghahanap ng tamang isasagot sa kaibigan. In fact, kanina lang ay nakita niya si Mr. Dawson nang tawagan siya ng sekretary nito para pakiusapan na magpunta sa hospital. Pero nagtaka siya dahil instead na maging masaya na tulad ng iba, biglang naging cold aura ang nakita niya sa mukha nito. Basta na lang din itong umalis at si Mr. Miller na lang ang humarap sa kanya at nakiusap na bantayan ang kaibigan. Di ba ang weird lang? Asawa nito ang kaibigan niya at mayaman ito. Hindi lang basta mayaman ito, kundi isa sa pinakamayaman sa Luzon, pero bakit hindi man lang nito binigyan ng special treatment sila Lain sa hospital? At isa pa, kung totoong nag-aalala ito, ay hinding-hindi ito dapat umalis sa tabi ng best friend niya. Baka naman may dahilan siya, bro. Dapat kausapin mo muna siya. Huwag ka basta-basta magpadalos-dalos sa desisyon mo, ani Abay. Bumuntong hininga naman sila Lain. Paano niya ito kakausapin?
Inaasahan niyang paggising niya ay ito ang makikita niya pero nasaan ito? Isa pa, kasal kayo at magkakaroon na ng anak. Ayaw mo bang magkaroon ng buong pamilya ang inaanak ko? Na, as don't like that. Kawawa ang inaanak ko, dagdag pa ni Abay na pilit pinagagaan ang mabigat na sitwasyon ng mga sandaling iyon. Keming napangiti sila Lain. Alam niyang pinagagaan lang ang kaibigan ang bigat sa kanyang dibdib. Paano mo nasabing inaanak mo ito? Hindi ka naman sigurado kung kukunin kitang ninang, ganting biro naman nila Lain. Nang marinig iyon ni Abay ay nanulis ang nguso nito sa kaumirap sa kaibigan. Loka ka. Pag di mo ako kinuhang ninang, magkalimutan na. Biro lang naman. Ikaw lang naman ang kaibigan ko kaya wala naman akong choice, natatawang sagot naman nila Lain. Ah, talaga ba? Nakataas ang kilay na tanong pa ng kaibigan. Pansamantalang nakalimutan nila Lain ang mabigat na pinagdadaanan. Ngayong wala na si Luke, ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan at si Gneves na lang ang tanging natitirang mahal niya sa buhay. Alam niyang nariyan pa si Uncle Kennedy na tutol sa kanya at si Gwyneth na hindi pa rin tumitigil na maagaw si Gneves mula sa kanya. Ni hindi rin siya sigurado kung totoo bang patay na si Elijah. Kaya kailangan niyang magpakatatag sa lahat ng pagsubok at para na rin sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Teka, saan ba nagpunta ang asawa ko? Nasabi ba niya? Nandyan ba si Mr. Miller? Yung sekretary niya, sunod-sunod na tanong nila Lain. Sa kabila ng agam-agam kay Gneves na baka hindi nito matanggap na nagdadalang tao siya, sa positibong pananaw na lang itinuon nila Lain ang lahat. Kailangan niyang makausap si Gneves sa lalong madaling panahon at malaman kung ano ang magiging desisyon nito. Sigurado naman siyang alam na ng asawa niya ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil sinabi na iyon ng doktor. Iha, nautal na sagot ni Abay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kaibigan. Aano nagpaalam siya na aalis, kasama si Mr. Miller. Samahan na lang daw muna kita hanggang sa pauwiin ka ni Dulcie. Tumango-tango naman sila Lain. Alam niyang busy na tao ang asawa niya, kaya marahil ay nagbalik ito ng kumpanya. Hindi bale, tatawagan na lang niya ito pag uwi sa Dawson Residence. Ganon ba? Maraming salamat, bro. Sus! Wala yon. Best friend tayo, di ba? Ilang sandali pa nga dumating na ang doktor na sumuri kay Lain. Sandali muna siya nitong im-examine bago sabihing maaari na siyang makauwi. Mrs. Dawson, you can go home now. You don't need to be confined because your condition is not serious. You're just tired and need a good rest, anang doktor habang may isinusulat sa notepad. And since your pregnancy is delicate, you need to avoid stress, paalala pa nito habang tinatanggal ang kanyang swero. Maraming salamat, Dulcie, nakangiti namang wika nila Lain. And you don't have to worry about the bill because your husband has already taken care of it, paalala pa nito na sinagot naman nila Lain ng pagtango. Maraming salamat ulit, Dulcie, wika naman ni Abay. Matapos niyon ay nagpaalam na rin ang doktor na aalis at naiwan ang magkaibigan. Tinulungan ni Abay na mag-ayos ng kaunti ang kaibigan dahil magulo ang buhok nito at lukot ang suot na damit. At nang maging okay na ang lahat ay magkasabay na silang lumabas ng kwarto. Paano yan, bro? Di na kita masasamahan sa bahay niyo, ha? May part-time job pa kasi ako mamayang gabi. Sure naman akong kasama mo na ang asawa mo mamaya kaya safe ka na. Paalam ni Abay sa kaibigan. Naman. Ayaw ko namang maistorbo pa kita sa kaya ko naman mag-isa. Mas naging okay na ang pakiramdam ko, sagot nila Lain pero sa kanyang puso, alam niyang marami siyang agam-agam at sakit na itinatago roon. Buti naman. Alam kong magiging maayos din ang lahat. Basta mag-usap kayo ng asawa mo. Maging kalmado ka lang at iwasan mong magalit dahil baka makasama sa'yo. Naputol ang sinasabi ni Abay nang biglang may matandang lalaki na nawalan ng malay sa kanilang harapan. Sila Lain ang kaagad na dumalo sa matanda at humingi ng tulong. Tulong! Nurse! May nahimatay, sigaw nila Lain sa kalumuhod sa sahig at ikinalong ang ulo ng matanda sa kanyang hita. Sir, okay lang ba kayo? Nag-aalalang tanong nila Lain sa matanda. Mukha itong banyaga dahil singkit ang mga mata nito, maputi, at sa tingin niya ay nasa 40 years old hanggang 50 years old ang edad nito.
Hindi maintindihan nila Lain kung bakit parang pamilyar sa kanya ang lalaki, bagaman iyon pa lang ang unang beses niyang nakita ito. Nagsidatingan naman ang mga nurse na may dalang stretcher at kaagad na isinakay ang matanda. Nakasunod naman sa mga ito ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng blue long sleeve at itim na slacks. Sa tingin niya ay nasa early 30s lang ang edad nito. Marahil ay isa ito sa kamag-anak ng matandang lalaki. Please find out the reason of Mr. Inu suddenly fainted, dinig nila Lane na wika ng lalaki sa doktor. Okay, sir. We'll do our best, see. Sinundan na lang nila Lain ng tingin ang mga ito, habang pilit iniisip kung saan nga ba niya nakita ang matandang iyon. Samantala, nagbalak si Gwyneth na dalawin ang daddy ni Knaves, pero nagtaka siya nang harangin siya ng bodyguard sa may pinto pa lang ng kwarto nito. Masama ang mukha na hinarap niya ang isa sa mga bodyguards at saka tinaasan ito ng kilay. What are you doing? Gusto kong makita si Uncle Kennedy kaya umalis ka diyan, pagtataboy niya. Nagpatay mali siya naman ang lalaki at saka sinabing, sorry ma'am, pero sumusunod lang kami sa utos. Walang ibang pwedeng pumasok bukod sa pamilya ni Sir Kennedy. What? Sinong nag-utos? Si Knaves Dawson ba? Don't you know me, bastard? Galit na galit tanong ni Gwyneth. Pasensya na po ma'am, pero hindi ko talaga kayo pwedeng papasukin. Anang guard saka ang isa sa mga ito ay minanyobra ang kanyang wheelchair paalis sa tapat ng pinto. Dahil sa ikinilos ng mga bodyguards ay nagalit ng husto si Gwyneth. Sino ba kayo sa tingin nyo? Mga guard lang naman kayo. Don't touch me, sigaw niya sa mga ito. Hindi naman nagpakita ng anumang takot ang mga bodyguards. Sumusunod lang naman kasi sila sa utos kaya ang kailangan nilang ipatupad iyon kahit na anong mangyari. Then go on your own, ma'am, anang head bodyguard na mas brusko at mas mabalasik ang anyo. You, nanggagalaiting duro ni Gwyneth sa lalaki. You're bullshit. Wala siyang nagawa kundi umatras dahil parang wala namang balak magpatinag ang mga inutil na guards na ito. She would just find a way to get inside without having to go through them. Ilang sandali pa'y magkakasunod na dumaan ang mga doktor at nurse sa tapat niya at para bang nagmamadali na tinungo ang kwarto ni Uncle Kennedy. Did something happen to Uncle Kennedy? Tanong ni Gwyneth sa isipan habang nakatingin sa mga ito. Gwyneth was uneasy and felt anxious in those moments. Alam niyang may kasalanan siya kung bakit inatake sa puso ang matanda. Her only intention was to stop Knives from leaving their engagement, so she thought of putting a little poison in the tea she gave Uncle Kennedy to drink. But she only put teeny amount and the dosage wasn't fatal. Kaya naisip niyang kung sakali mang may mangyari sa matanda o kaya ay mamatay ito, ay wala siyang kinalaman doon. But after she comforted herself for what she had done, she felt like something was wrong. Kennedy Dawson was the only person who supported her desire to marry Knives, and the only other person left was Grandma Mathilde. But based on what Olivia said, Lalaine Aragon had already won the heart of that old woman. Kung hindi dahil kay Kennedy Dawson, alam niyang mahihirapan siya na makuha si Knives, lalo pat may kontrabidang babae ang pumiligil sa mga plano niya. Kaya naman matapos ang sandaling pag-iisip ay minanyobra ni Gwyneth ang wheelchair patungo sa opisina ni ng kaibigang si Eros. Nakatatlong katok siya bago niya marinig na magsalita ang lalaki. Come in, anang boses na nanggagaling sa loob ng opisina. Mabilis na pumasok si Gwyneth sakay ng electric wheelchair. Nang makita siya ni Eros ay kaagad nitong ihininto ang ginagawa sa tapat ng computer at kunot noong tumingin sa bagong dating. Eros T. Pagtawag ni Gwyneth sa lalaki na bahagyang pinalambot ang tono. What are you doing here, Gwen? Kaagad na tanong ni Eros. Parang alam na niya kung bakit napasugod doon ang babae. How's Uncle Kennedy? Tanong ni Gwyneth. Eros thought for a moment. He knew that Knives suspected her of being one of the reasons kaya his daddy had a heart attack. Pero kilala niya si Gwyneth, naniniwala siyang hindi magagawa ng babae ang bagay na ibinibintang ni Knives. At sana lang ay totoo ang paniniwala niya na wala talaga itong kinalaman sa mga nangyari. Uncle is not doing well, pag-amin ni Eros sa babae na sinadyang gawing mabigat ang tono. Natigilan si Gwyneth. Kung ganon ay masama pala ang lagay ng matandang iyon. What will she do when he dies? How will she carry out her plan? But Keve. Aano bang nangyari sa kanya? Kinakabahang tanong niya.
Bumuntong hininga muna si Eros bago nagsalita, pagkatapos isugod si Uncle Kennedy sa hospital, lalong naging masama ang lagay niya. All the best doctors at the hospital have examined him, but they still can't find the cause. Bumakas ang pagpapanik sa mukha ni Gwyneth. Ayaw niyang mamatay kaagad ang matanda dahil masasayang ang lahat ng plano niya. Ken hasn't slept in the past few days either. He's carefully reviewing the case footage in the banquet hall to find the suspect who tried to kill Uncle Dawson. Ang pagpapanik sa mukha ni Gwyneth ay napalitan ng matinding takot. Pero pilit niyang ikinalma ang sarili upang hindi mahalata ni Eros ang bagay na iyon. Tried to kill him. I thought he lost consciousness because of his illness. We did pathological analysis and confirmed that Uncle Kennedy was poisoned. Kasalukuyang pa naming iniimbestigahan kung anong lason ay ipinainom sa kanya. Gwyneth's face turned pale after hearing that. Now that Knives was reviewing the case footage, was it possible that she had seen the thermos she had used that day? Where did that thermos go? It was important for her to see it because that was the evidence that she was the one who tried to poison the old man. Sandaling nag-isip si Gwyneth. Naalala niyang nang dalhin si Uncle Kennedy sa hospital ay naroon sa ward ang thermos ng matanda na ginamit niya. Lihim na napatiimbagang si Gwyneth sa kamumula ang mga matang lumapit kay Eros, nagpapaawa. Eros, may solusyon ka ba? Gusto kong makita si Uncle Kennedy dahil nag-aalala ako sa kanya. Di basta nagpasok si Knives, sagot naman ni Eros sa babae. Bakit ikaw nakakapasok pero ako hindi? Sorry talaga, Gwyneth. Di ka talaga pwedeng pumasok sa loob. Hindi pa rin sumuko day Gwyneth, at saka pinaandar ang electric wheelchair palapit sa lalaki at nagkunwari pang naiyak. I'm really worried about the uncle. So please, let me in. Hindi na nakatiis pa si Eros sa nakikitang iyon kay Gwyneth, kaya sa huli ay pumayag din siya. Okay. I'll give you 10 minutes tea. Sa kabilang dako, papalabas na ng lobby sa hospital sina Lalain at Abay nang may isang tinig ng lalaki ang tumawag sa kanila mula sa likuran. Miss, wait. Sabay na lumingon sila Lalain at Abay at ganoon na lang ang pagtataka nila nang makitang ang lalaki iyon na kasama ng matandang nawalan kanina ng malay. Yes po, si Abay ang sumagot samantalang nakatingin lang sila Lalain. Kayo ba ang humingi ng saklolo nang mawalan ng malay si Mr. Inu? Tanong nito. He's the old man who lost consciousness and fell earlier, dagdag pa nito. Ay, kami nga po. Bakit po? Tanong muli ni Abay. If you don't mind, Mr. Inu would like to thank you personally. Okay. I'll give you 10 minutes tea. Ni Eros sa kaihinatid sa Gwyneth pinto ng ward ni Uncle Kennedy. Bago tuluyang umalis ay nagbilin pang muli si Eros sa babae. Gwen, you have to be out in 10 minutes. Tumango naman si Gwyneth bilang sagot. Nang tuluyang makaalis ang lalaki ay pinagmasdan ni Gwyneth ang namumutlang mukha ng matanda na nakaratay sa hospital bed. Nakaramdam siya ng panik ng mga sandaling iyon. She really didn't intend to harm the old man because it would ruin her plans. Who would have thought that old man would be this useless? Now, she has no choice but to destroy the evidence that would point to her as a suspect. Napangisi si Gwyneth nang makita ang thermos na pinaglagyan niya ng tsaa. Minanyobra niya ang wheelchair sa kakinuha ang thermos. Balak niyang hugasan iyon at lagyan muli ng tubig nang sa gayon ay hindi maghihinala si Knives na doon niya inilagay ang lason. Pero laking gulat niya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at sumulpot doon si Knives na madilim ang anyo. What are you doing? Tiimbagang natanong ni Knives nang makitang naroon si Gwyneth sa kwarto ng kanyang daddy. Sa gulat ay nabitiwan ni Gwyneth ang hawak at bumagsak iyon sa sahig sa kanan lalaki ang mga mata niyang nakatitig sa babae. Knives, what are you doing here? Nautal na tanong niya. You, galit na ani Knives sabay turo sa kanya, anong karapatan mong pumasok sa kwarto ni Dad? Nanginginig ang labi ni Gwyneth sa galit na nakikita niyang galit sa mga mat ng lalaki. I just want to see Uncle Kennedy's condition, pagsisinungaling ni Gwyneth sa bayuko at pasimple dinampot ang thermos na nalaglag sa sahig. Subalit nanlaki ang mga mata ni Gwyneth nang makitang inaapakan iyon ni Knives. Anong balak mong gawin dito? Tanong pa nito na nanlilisik ang mga mata. Nothing. I just want to put some water in it in case Uncle Kennedy wants to drink when he wakes up,
sagot ni Gwyneth na ikinalma ang sarili. Hindi dapat mahalata ni Gneves na natatakot siya ng mga sandaling iyon. Kumuyom ang kamao ni Gneves habang nakatingin kay Gwyneth na para bang nagtitimpi na mapagbuhatan ng kamay ang babae. Gwyneth, she didn't expect you to do this. Sino ang nag-utos sa'yo, Tiim, bagang at nanlilisik ang mga matang tanong niya. Ayon sa investigasyon, ang drugs na nakuha sa inumin ng kanyang daddy ay galing sa Research Institute sa China, kung saan dinala ni Elijah sila Lain noon. How could Gwyneth obtain this type of drug, which is illegal in the Philippines, without an accomplice? Nagpanggap namang inosente si Gwyneth, kahit pa kinakabahan siya. Neves, ano bang sinasabi mo? Don't understand, hindi mo alam, nakangising tanong ni Neves sabay kuha ng cellphone sa bulsa ng suot niyang slacks at nagdial. Mr. Miller, prepare a statement and issue an announcement within half an hour to stop all projects related to the Chua family. From now on, the Dawson Group will no longer cooperate with their company, utos ni Gneves sa kabilang linya. Natigagal si Gwyneth sa narinig. Nakakapit ang kanilang kumpanya sa pangalan ng Dawson Group kaya kung puputulin nito ang kanilang ugnayan ay tiyak na babagsak ang kanilang negosyo. Isa pa, nakinabang ng husto ang kanilang pamilya sa pagiging magkarelasyon nilang dalawa ni Gneves sa paningin ng ibang tao. Kaya naman nang tumanggi si Gneves na ma-engage sila ng araw na iyon, ay wala siyang ibang choice, kundi lagyan ng drugs ang inumin ni Kennedy Dawson. That way, all people will think is that the engagement was postponed due to the old man's health, and it won't have negative impact on their family. Pero ngayon naglabas na ng announcement ang Dawson Group na puputulin na nito ang ugnayan sa kanila, para itong sampal sa kanilang pamilya. In addition, she was certain that all of their company's business partners would abandon them following the rapid decline in the stock price. Sa oras na totohanin ni Gneves ang banta nito, ay natitiyak niyang babagsak ang kanilang kumpanya at mawawala sa kanila ang lahat. Kay Gneves, 20 years na tayong magkakilala. Are you really that heartless? Hindi makapaniwalang bulalas ni Gwyneth. At sa tingin mo, dahil sa matagal na tayong magkakilala, hahayaan ko lang ang ginawa mo kay Dad. Gneves, how can it hurt Uncle Kennedy? Have you forgotten who donated his liver? Tanong ni Gwyneth na kunwari ay naiyak. Para kay Uncle, isinantabi ko ang health ko. Kaya bakit ko siya sasaktan? Matiim na tumitig si Gneves sa babae na puno ng disgusto. Really? Sa'yo galing ang liver na ibinigay mo? Nang marinig iyon ay naumid ang dila ni Gwyneth. Pero nang makabawi sa pagkagulat ay kaagad siyang nagpaliwanag. Of course. Even if you check the hospital records, they say Inba liver is gone because gave it to your daddy. Are you really that ungrateful now, Knives? Lintan niya ni Gwyneth na bakas ang hinanakit sa tinig. Napailing-iling si Knives habang hindi nagbabago ang ekspresyon na ipinakikita sa babae. Are you sure you've cleaned up all the evidence? Do you think that when I investigate, I won't find any trace of you? Nagpanggap pa ring kalmado si Gwyneth, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot na baka malaman ni Knives ang totoo. Okay, go. Check it, wala naman akong itinatago sa'yo, anya sa lalaki na masama ang mukha. Several years have passed, and the doctor who performed Kennedy Dawson's surgery has also moved abroad. So what does she have to fear? Then Avis did find out that the doctor who performed the surgery on Dad lived in China. Alice did he have to go to that country when he is a famous doctor in the Philippines? Nakanggising tanong ni Knives sa kaharap. Tuluyan nang nahintakutan si Gwyneth nang maulinigan iyon mula sa lalaki. Kung ganon, natuklasan na ba nito ang lahat? Hindi maaari. Hindi siya aamin dahil masisira ang lahat ng pinaghirapan niya. Kumusta mga hisya? Kayo bang dalawa ang tumulong sakin? Nakangiting tanong ni Kenji Inoue sa dalawang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung bakit pero nang mapatingin siya sa isa sa mga ito, mayroon siyang naramdamang kakaibang kaba. Na para bang lumundag ang kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Yes, po. Kumusta po kayo? Si Abay ang sumagot dahil sila Lain ay nanatiling tahimik lang. Masusing pinagmamasdan nila Lain ang lalaki. Maganda ang pangangatawan nito kahit may edad na, matangkad, maputi at singkit ang mga mata. Just by his appearance, it's obvious that he's not Filipino. But surprisingly, he speaks Tagalog fluently, as if he grew up in the Philippines.
Ang isa pa sa napansin ni Lalain ay puno ng tatoo ang katawan at braso nito. Kitang-kita kasi iyon dahil nakabukas ang buton sa bandang dibdib nito at nakatupi hanggang siko ang manggas ng long sleeve na suot. I'm fine, Hija. With blood pressure just went up so I got dizzy and fell over, nakangiting sagot ni Kenji. I'm Kenji Inoue, Yisa the way. Can I know your name? I'm Abay del Rosario, Mr. Inoue, nakangiting pakilala ni Abay. At ikaw naman Hija, tanong ni Kenji sa dalagang nakatingin sa kanya. Gusto niyang malaman ang pangalan nito nang sa gayon ay makakuha siya ng sagot sa kanyang haka-haka. Ako po si Lalain Aragon, nahihiya namang sagot ni Lalain.